protektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, sa kabila ng petisyon ni Chief Justice Renato Corona sa Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial at ipawalang bisa ang sampina sa ilang bank officials at records, Presidente ng PS Bank pinayagang sumalang sa witness stand. 5 peso bank account ng punong maestrado inungkat. Ilang residente na apektado ng lindol sa Negros Oriental naiyak na lang dahil sa kawalan na ng makakain. Search and Rescue Team, matinding pag-iingat ang pinatutupad dahil sa mga bitak sa lupa. Senadora Miriam Defensor Santiago, may bagong mga pick-up lines. Gusto kitang kasuhan ng trespassing. Kasi basta-basta ka na lang pumapasok sa puso ko. Sa showbiz saksi, Jeremy Renner at Rachel Weisz sumabak sa mga maaksyong eksena ng The Bourne Legacy sa Marikina. Pero ilang naapektuhan ng matinding traffic, nainis! At ilang kakaibang gift ideas para sa inyong asawa, kasintahan o kaanak sa nalalapit na Valentine's Day. Saksi. Bakit na sa 28 ang bilang ng patay sa lindol sa Negros Oriental. Ang ilang nakaligtas naman, naiyak na lang dahil wala na makain. Personal namang dumalaw si Pangulong Noynoy Aquino sa lungsod ng Gihulngan upang magbigay ng tulong pinansyal. At mula sa Negros Oriental, saksi si Micaela Papa. Tumambad sa aerial inspection ni na Pangulong Noynoy Aquino at Vice President Jejo Marbinay ang pinsalang idinulot ng 6.9 magnitude na lindol nitong Lunes sa Gihulngan at La Libertad sa Negros Oriental. Pero lalong bakas sa baba ang desperasyon ng mga residente. May mga nagpaskil ng SOS sa labas ng kanilang mga bahay. Wala pa rin kasing tubig at kuryente sa bahay ng Gihulngan at sarado ang mga tindahan. Dahil wala nang mabilhan ng makakain, may mga naiyak na lang sa guto. Bukas pa sila pupunta sa amin, ma'am. Paano? Bukas ngayon, wala kami makain, ma'am. Kaya naman nagtakbuhan ng mga residente sa City Hall ng Gihulngan matapos makatanggap ng text na dito mamamahagi ng relief goods. Ganito yung ginawang system ng DSWD para siguraduhin na hindi doble-doble yung makukuha na relief goods ang bawat pamilya. Una nga, ayan, maglilista muna sila ng kanilang pangalan at pagkatapos ito bibigyan sila ng papel na may number. Yan, tapos pupunta sila dito kung saan lalagyan ng indelible ink yung kanilang daliri parang sa botohan at pagdating dun sa area kung saan bibigyan na sila ng relief goods, kukunin uli yung number para siguraduhin na hindi nila maipasa ito sa ibang tao na kukuha uli. Kasama ng Pangulo ang mga kapatid na sina Bolsi at Pinky at ilang miyembro ng gabinete nang dumalaw sa Gihulngan. Nag-abot siya ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng tseke sa lokal na pamahalaan. Pinapacheck ko natin sa DOST kung may pangalan pa ho at kung saan galing yung pangalan ng landslide o palito namin. Huwag tayo magdagdag na nerve. Maski pa paano, di ba, kahit sino kapag we're down, pagka masama ating loob, malungkot tayo, nakakatulong na mahihinga mo yung nararamdaman mo at saka makakaasa ka na meron makakatulong sa mga nakadidig na iyong storya. Ang mga residente kahit hirap magdiwang sa gitna ng kalamidad, nakuha pang batiin ang Pangulo sa kanyang kaarawan. Si Vice President Binay naman nagbigay ng tig-5,000 piso sa mga pamilya ng nasawi sa landslide sa Barangay Planas na delikado pa rin pasukin ng rescue teams dahil sa mga aftershock. Sa ngayon, hindi bababa sa 28 ang naitalang patay sa Negros Oriental. 72 naman ang sugatan na ginamot sa ospital ng Gihulngan. Mula sa Gihulngan, Negros Oriental, ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Pahirapan naman ang search and rescue operation sa gitna ng mga bitak sa lupa sa La Libertad. Bukod sa kinakailangang pagkain at maiinom na tubig, pinoproblema ng mga residente ang mga aftershock. Saksi si Salima Repran. Bagong landslide yang nangyari doon, kahapon wala pa yan. Dahil sa mga series of aftershocks na medyo malakas rin,
Dahil sa mga pagguhong ito, lalong doble ingat ang mga rescuer sa Barangay Solongon sa La Libertad. May mga namonitor nga daw kasing bagong bitak sa itaas ng bundok na maaaring gumuho kapag nag-aftershock. Biak yung bundok dyan, actually. Doon yung parang daan, biak yan. So, para maiwasan, in-advisean namin yung mga residente dyan na dito muna. Sa paghuhukay ng mga rescuer, ilang nabaong alaga ang natagpuan kanina. Sina Nanay Marita at Lola Cristeta na nakilala ko sa ilalim ng pinagtagpi-tagping lona, todo pasalamat na buhay pa. Kahit pa nasugatan daw sila sa gitna ng pagpapanik na marami nang tumaas ang tubig noong lumindol sa kanilang sitio sa San Jose. Kasi sa tabi lang kami ng dagat. Ang alon, lumaki na, tumaas. Masakit. May nakarating na po ba ditong ano? Wala. Kawawa naman ho kayo. Sige po, magtatawag ho kami ng tulong. Binalikan namin sila kasama ang isang doktor na nagsabing kailangan silang madala sa Dumaguete para mapa-x-ray. We are entertaining a fracture here, somewhere sa rib cage. Bukod sa kinakailangan tulong, pinoproblema pa ng mga residente ang mga aftershock. Dahil sa sunod-sunod ng mga aftershocks, ang naputo na tulay ng Pangaluan, mas nasira pa. Ang dating tuwid na bahagi, ngayon, pumapaling na sa isang panig. Mas lumawak na rin ang bitak ng tulay, kaya pahirapan ang pagpasok sa Himalalod at La Libertad. Isang aftershock din ang naramdaman namin habang nagre-report sa 24 oras. Kasi ilang araw mo na sinasabi, sarado ang mga tindahan, walang nagbebenta. Yung bahay sa dahilang wala talagang maibenta o nagho-hoarding? Sam? Opo, Mel, medyo bahagyang nagka-aftershock tayo kanina, no? Hanggang gabi naman ang pamamahagi ng tulong ng Kapuso Foundation sa Himalalud. 155 pamilya ang nabigyan ng relief packs na susundan pa pagbalik ng foundation. Maraming salamat po sa Kapuso. Salamat. Kahit malayo, nakarating kayo. Mula rito sa Negros Oriental, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Ilang residente ng Gihulungan ang nagdesisyong lumikas patungo sa Dumaguete City sa paniwalang mas ligtas daw dito. Sa bayan naman ng Tayasan, labis ang dalamhati ng inang namatayan ng anak matapos madaganan ng gumuhong pader. Saksi si Jiggy Manikad. Sa isang kanto sa bayan ng Ayungo na daanan ko ang kumpul ng mga residenteng ito, nag-aabang na masasakyan papuntang Dumaguete. Kasama na 12 magkakapatid ang kanilang ina at 20 nilang mga anak. Patuloy pa rin daw kasi ang pagyanig sa pinanggalingan nilang Gihulungan. Natakot kami sir kasi palaging ano na yung yuta, lindol ba? Ya, kusog jud, malakas na malakas. Ang aming bahay ay uyog yun bang uyog. Parang may bomba sa ilalim ng lupa. Sumama sa kanila kaanak na si Jermeline at wala pang 1 buwang gulang na anak nito. Paniwala nila, mas ligtas daw sa Dumaguete kahit pa may mga aftershock din doon. Ni ayaw nilang tumigil sa Ayungon kung saan bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng lindol. Kabi-kabila mga nawasak na bahay at iba pang struktura. Ito yung Ayungon Bridge dito sa bayan ng Ayungon, Negros Oriental. Kung makikita nyo itong tulay na ito, dahil po dun sa lakas ng paglindol ay lumubog ang bahaging ito ng lupa habang umangat naman yung bahaging ito ng tulay. Kaya maliban sa mga motorsiklo ay wala na po nakakadaan dito na kahit anong klaseng sasakyan. Pagpihit nyo naman rito, makikita nyo yung crack na idinulot ng malakas na pagyanig. At medyo mahaba din ang crack na ito sa lupa dahilan para tumagilid itong railing sa tabi ng highway. Pero dito sa bahaging ito naman ay nagkabitak-bitak yung riprap sa tabi ng daan. At makikita nyo, bitak-bitak, itong ang tubo ng tubig dito naputol na. Kaya wala na halos magamit pa o mapakinabangan sa mga ito. Kaya sa ngayon wala pong dumadaan na mga sasakyan maliban na lamang kundi mga motorsiklo. Sa isang bahagi ng bayan, pila mga tao sa pagkuha ng mga padalang pera ng kanilang mga kaanak. May abala rin sa pamahagi ng bigas. Dumating na rin ang Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong sa bayan naman ng Tayasan na malapit sa sentro ng lindol. Dito ko nakilala si Judy, ina ng batang unang naiulat na biktima ng lindol nung Lunes. Nang makita sa unang pagkakataon ng pader na dumagan sa anak niya si Bernadette,
hindi nito napigilan ang emosyon. Paglaki daw niya, gusto niyang maging doktor para makatulong daw po siya sa may mga sakit. Ano po pang mangyari dito? Wala naman po. Wala namang maabot ng anak ko. Wala na. Mahal ko po yung anak ko. Pinagmamahal ko po. Kung panalangin ko, mahalangit siya. Ako si Jiga Manikad, ang inyong saksi